Good evening po. My name is Etsi Kidor from Trimex Colleges, BSIT third year. Ito pong subject na ito ay sa System Integration and Architecture 2 and Fundamentals of Database System handled by Doc Louie Agustin. Ito po yung mga script na nagko-connect dun sa database na ginawa ko po dun sa employee management system namin. First, ito po yung database ko. May employee table, ID, first name, last name, address, email, number, position, department, salary description, username, and password. Then sa admin naman po is ID, first name, last name, address, email, number, salary description, username, password, and then yung project table, yung project name, location, client, description, and yung project cost. And po, bali tatlo po yung table ko. Punta na po tayo sa script. Dun po sa mismong system ko, paglalagin po ito po. Tatype ko po yung email, then yung password. Ayan po, login. Ayan po. Then dito po tayo sa script. Yung po script na yun is dito yun sa login process niya. Then yung username and password, declare, then select asterisk from admin table, your username and password equals to password. Dun po yun sa text box na nilagay natin. Then pag nag-match po yun, then session, nag-declare din po ako dito sa session para gagamitin ko dun sa next web page. Dito po siya pupunta sa dashboard. Pag login po natin dun sa kabila, ayan na po, dashboard. Ito po yung, dito po tayo sa dashboard na po tayo. Ayan na po. Yung pong ginamit ko pong session kanina dun sa login process, ito sa session na to. Dito po yun dito ko po yung nilagay. Itong session na to, ginano ko po siya dyan, display ko. Dito po yun ito po siya. Yan po yun. Then dito po tayo sa employee table. Employee table po tayo. Yan po, sa employee table po, dinisplay ko po yung data dyan. Ayan na po. Dito po tayo sa page. Select asterisk from employee table. Wala po siyang where yun kasi po, lahat po ng laman ng employee table dinisplay ko po. Ayan po. Yung pong table niya, ito po yung mga nasa taas. ID, full name, address, email, position, number, position, department. Yan po. Then, yung result po, dito, dinisplay ko dun sa mga table nila. Yan, ID, first name, and last name, pinagsama ko para full name sila. Address, email, number, position, and department. Dito po siya. Ito po yun. Yan po. The next is po yung pag-add ng employee. Add employee. Yan po yun. Yan. Dito po yun sa create na script. Yan po. Yun po, sa add employee, nagkaroon po tayo ng yan, mga text box. Yan, place order, nakalagay yung first name, last name, age, contact, number, position, department, username, password. Yan po yung text box, mga text box. Di pag sige po, try po natin. First name is Neil Kidor, age is 20, email niya is neil@yahoo.com, neil@yahoo.com, number is, kunwari, position niya is admin, department, web department, username is neil@yahoo.com, and then position niya is Neil. Pag sinave changes ko po yan, dito po siya sa script na process mapasok dito. Yan, nag-declare po tayo first name, last name, position, department, username, and password. Insert into employee table. Yun na nga po, dito sa first name, last name, address, yan po mga yan. Then, ang values po nung text box, yung laman po nun, ito po yung mga yung naka-declare dyan. Pag okay po, pag nag-insert po yung data, new record successfully created. Try po natin. New record successfully created. Pumasok po yung data.
Next po nating script is dito sa update naman po. Update natin yung data. Dito po siya. Kinukuha naman po dito sa dun sa data na yun, it's yung ID nila. Select asterisk from employee table or ID. Dito po, kukuhain po niya yun dun. Then, i-display niya sa mga text box. Yan. First name dito po, PHP. Last name, address, email, number, position, department. Yun po yun. Try po natin. Tonil, update. Ayan po, naka-display po siya. Try po nating baguhin yung address pala to. Address, Laguna. Save changes. Successfully updated. Okay po, nag-update po yung data natin. Ayan na po, Laguna na po yun. Laguna. Nandito po tayo sa update 2. Yun na nga po yung pag-click natin ng button na yun. Yan. Update. Employee table set first name. Yan na po. Nag-update na po siya. Record successfully updated. Doon naman po tayo sa next is remove. Ayan. ID rin po yung kukuhain niya. Yung row na po yun na yun. Yung ID. Or ID is equals to ID dun sa click natin mamaya. Dito po yan sa type po natin. Nils Sikidor Laguna. Itong icon na trash. Delete po natin. Ayan na po yan. Do you really want to remove? Ito po yung yan. Remove that. Do you really want to remove? ID po yung kinuha niya. Yung lahat po ng row ng database na yun. Yung data na yun. The next po natin is delete. Successfully remove. Back. Wala na po siya. Dito po yun sa remove to. Ayan na po. Delete from employee table. Yung ID na po na clinic natin. Then, yun po. I-delete po niya yun. Then, successfully remove. Tapos, pag nag-error. Then, yun na po. Yun po yung in-explain ko kasi halos lahat po yung ganyan. Like sa administrator table, add, yan, delete, update, yung account nila. Yan, update. Yan, update din. Ganun, pare-pares lang po siya. Ulit-ulit po yung process na ginawa ko dun sa mga ganyan table. Kasi po yung system ko is employee management system. Ganyan po yung database ko. Bali 3 tables. Yan po yung kinukuha yung mga laman ng table ko dun sa loob ng web page ko. Yun lang po. Yun na po yung sa fundamentals of database system. Yung mga script na nagko-connect sa kanila. Thank you po.